Well, ngayon po, no, basahin ko muna itong isang liham, no? Well, isang liham galing po kay Lola Huling Orasin ng Cotabato City. Dear Doc Garisi, masugid niyo po akong tagapakinig sa Gabay sa Kalusugan tuwing linggo. Maraming salamat sa mga itinuturo niyong kaalaman sa pangangalaga ng aming pangangatawan. Ako po ay isang byuda na senior citizen sa edad na 78. May high blood at diabetes ako mula nung mag-menopause. Sa awa ng Diyos at sa pagsunod sa inyong mga payo, umigi ang aking pakiramdam. Hindi na po ako kumakain ng maalat at ng mga mamantikang pagkain at lagi na po ako nag-ehersisyo tuwing umaga. Binawasan ko na rin ang init ng aking ulo at lagi po akong uminom na madaming tubig tulad ng payo nyo. Ba, mabait itong si Lola. Sinasabi ko po palagi yan, maraming mga senior citizen na mabilis matuyuan. Pag kayo'y kulang sa tubig, ang dugo nyo'y malapot, pwedeng yan ang dahilan ng pagtaas ng blood pressure o kaya madalas mahilo. Yun pa lang, sa pag-inom pa lang ng tubig yon. Nais ko lang sanang ipaalam sa inyo na ang buong barangay namin ay nakatutok sa inyo tuwing linggo at pakibati mga anak kong si Kenneth, Cathy at Carla. Hi, Kenneth, Cathy, and Carla. Sila ay nasa Maynila at may kani-kanilang buhay. Yan, sana naman nasa maayos silang kinaroroonan ngayon. Mahal kong Doc Gary, sana handugan mo ko ng isang kanta. Yan na naman mga kanta. Mga senior citizen talaga, napansin ko. Gustong-gusto niyo po yung kinakantahan ko kayo, yung mga lumang kanta, no? At ano pang pakiramdam ng isang matanda na naririnig niya yung kanta nung kapanahunan niya nung siya'y nasa kamusmusan ng kabataan. Tama ba yung mga pinagsasabi ko? Well, itong request ni Lola Huling, maalala mo kaya? Well, hindi ko po maalala. Yan ang kanta namin mag-asawa nung nabubuhay pa siya. Sige po, maalala mo pala. Madali lang yan. Pipilitin natin yan maalala, mamaya. Sana manatili ang inyong programa sa Himpapawid kasi marami kayong natutulungan, lalo na kaming mga mahihirap. Pagpalain ka ng Diyos, laging magmamahal. Lola Huling Orasin, Cotabato City. Well, alam mo, tuwa talaga ako. Pero hindi pa ako nakatanggap kasi ng love letter na medyo may menstruation pa. Puros wala na menstruation ng mga ito. Pero mamaya po mamaya hahandugan kita mami ng kantang maalala mo kaya. Eto muna, pasalamatan din natin yung mga nakikinig naman sa atin through radio at yung mga nasa internet. Ito po, meron pang RHTV. Ito, babatiin ko lang po yung mga nasa Facebook, no? Yan, si Raven Marquez. Yan, ang sabi nga niya, no? Pag overcook po daw ang karne, yung mga iwasan daw yung overcook ng karne, masama. Mahilig siyang kumain ng mga grilled foods tulad ng barbecue, mas prone sa colon cancer. Well, tama yon. Iwasan mo yan. Yung mga charcoal, yung mga grilled, yung ano yan, nakaka-cancer din yan. Yung mga taba na nasunog. Kumakain kayo ng mga barbecue, di ba yung mga pork? Tapos sunog minsan yung taba, kinakain nyo pa, kala nyo masarap yun. Ako, delikado po yun. Pati mga bangus yung mga nag-iihaw o kaya nagpiprito ng bangus. Tapos yung bangus naging maitim na maitim. Di ba? Dahil na, for example, busy ka, nanonood ka ng TV, pagkatapos dahil sa kapabayaan mo, nasunog yung bangus, tapos naging itim. Aba, huwag nyo nang kainin yon kasi mapapansin nyo, di ba, mapait? Yung po'y cancerous pag madalas kayong kumakain ng mga ganyan, no? Mga fried chicken na talagang tostado, delikado po yan. Happy listening din kay Richard pa. Yan. Totoo po ba na 80% daw ng mga pagkain ng karne ay, na kinakain ay mas prone sa colon cancer? Yan, nasagot ko na yan kanina, Richard. Then si Titan Cruz na nasa Malaysia. Si Matet Filoteo, taga Bulacan yan. Yan. Tumingin daw siya sa tumingin po tuloy kami ng kapatid ko sa salamin to check kung ngiti namin. Buti na lang Duchen smile naman. Okay, ibig sabihin pati yung mata nyo nakahugis sa smile. Yan. Then si Mami Peli Sulit na nandyan sa Davao. Maraming nakikinig sa atin pati sa internet.
Ito si Marboy MC, no? May mga suggestions siya tungkol naman sa disenyo daw ng hospital. Wala naman po akong hospital, no? Pero maganda yung mga sinabi niya rito. Si Mami Virgilu, Brian Peña Cruz, si Mori Zen Antonio Tagama, na nasa may Hawaii pa yan. Kita niyo yung mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin, ha? Malalayo, ha? Saudi, meron, no? Sweden, meron din. Ito, ha? Sino ba itong iba? Sandali po, ha? Medyo mabagal yung aking internet connection dito. Ito, matagal mo na akong fans sa pakikinig sa DCRH. Wala kang kapantay dito. Ako sa barangay Bitoon. Saan ba itong Bitoon? Haro, Iloilo. Ay, naku, maraming salamat. Marami nakikinig sa atin dyan, ha? Sa Iloilo. Actually, napapanood. Hindi lang nakikinig. Nanonood daw sa RH TV. Ito, si Vicky Ekib Ranyada, si Margie Ocampo, Abner Mateo ng Ilagan, layo Nida Brown, taga Negros, Joe Casimiro Policarpio, salamat po sa lahat. Actually, dami nito. So far, hindi man ako nagbigay ng number ko, no? 170 po yung nag-text sa akin. Ito, from Dagupan naman. Ako po ay operado sa colostomy. Ibig sabihin po niyan, meron yung dumi niya lumalabas po sa tubo at sa bag. Ilang percent po ang chance na mabuhay kung may babalik na ito? Si Ding Orito ng Dagupan City. Aba, ganito po yan. Napakasimple yung tanong nyo. Kasi po, kung kayo po inoperahan because of a colon problem o kaya colon cancer at yung parte ng bitukan nyo po ay tinanggal, temporarily ay linagay yan sa bag, maaari pong may balik din yan. Pinapahil lang yan at in-examine maigi at maaaring may balik. May mga pasyente po akong nakitang ganyan na naka-colon bag sila, no? Colonoscopy, colostomy bag ang tawag. Pagkatapos, after ilang buwan, ibinalik. Ayos na, nakakadumi na ng regular. Depende na lang po kung saan yung location. Kung for example, yung colon cancer ninyo ay umabot sa rectum at medyo talagang labasan ng dumi mismo may problema, maaaring nakabag na kayo forever. So, depende po yan. Okay, mag-alala. Okay naman po yan. Basta importante, buhay kayo, wala kayong naramdaman at nakontrol natin yung pagkalat ng cancer. Yan. So ito po pipilitin ko lang pong habulin yung mga kaya kong basahin. Huwag kayong magagalit. Ito, mabuhay ka, Doc Gary. May your tribe increase. Sige po, hanap niyo po ako ng mapapangasawa para ma-increase yung tribe ko. Ito, hindi, biro lang po yun. Nagbibiro lang ako. Okay. Lola Ann Villa po, pangalan ko, 72 years old na po ako. Ano po ngayon, Lola Ann? Wala ka naman sinabi. Sabi mo lang, Lola Ann Villa po, pangalan ko, 72 years old na po ako. Teka, meron siyang question kanina, hahanapin ko. Ayun, siya yung nag-text na matagal mo ng akong fans na nakikinig sa Haro, Iloilo. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Mami, maraming salamat. Ito pa. Present. Good PM, Doc. Salamat. Ngayon ko lang nalaman na kulani pala ang lymph nodes. Thank you very much. Wala kang kapantay. Parang gusto niyong kantayin ko yung walang kapantay. May request na po. Maalala mo na Yun na, pagbigyan natin. Yan. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Napakaganda po. Ayoko naman po nang basahin yung mga masyadong papuri niyo. Baka mamaya sabihin self-serving ako. Mamaya sabihin ng ibang kapwa ko, doktor, ba't mo binabasa yung mga pinupuri kang pogi ka? Mas naman, no? Mamaya sabihin, yabang-yabang ko. No, hindi naman totoo yun, no? Deep breathing, drink water, sit another chair, stand up, and march for 4 seconds. Ano ba to? Ayan yung mga text, Text po ito mga binabasa ko. Isang, taga Tugigaraw. Doc, abangan ka namin. Yan, maraming... Abangan, bakit? May utang ba ako sa'yo? Ikaw talaga, Ito pa, Pwede po ba, ito, may nagtatanong from Naga City, Neil. Pwede daw ba siyang uminom ng Diabetrol kahit normal ang blood sugar? Pwede naman, 1 capsule a day lang, okay lang. Then ito, may hika. Ito, may hika. May hika ako since birth. Lamigin ako. Pumasok lang ako sa mga aircon siguro na lugar, nalalamig agad. Ano kaya ang panlaban sa lamig? Na gamot o vitamins? Sweater po. Bumili po kayo ng sweater, okay, jacket. Tapos sa gabi, kumot. Yan, panlaban po sa lamig yan. Tapos huwag kayo mag-aircon, yan, panlaban sa lamig. Exercise ng regular. Teka, baka mamaya sabihin ni Jerry, piloso po naman itong doktor na to.
Eh, siyempre, di ba, pag nilalamig kayo, ako rin, pag nilalamig, nagsusweater ako, nagja-jacket ako, o kaya tumatabi ako dun sa may apoy. Huwag ka lang maglalaro ng apoy, Jerry, ha? Pero pwede kang tumabi sa mainit-init na lugar, minom ka ng tubig na maligamgam o mainit-init, makakatulong po yan. At magkikilos kayo, makakatulong po yan. Pero may sakit po na dahil sa lamig. Yan yung tinatawag natin hypothyroidism. Kaya nga basahin nyo po yung aking column ngayon araw, nasa People's Journal Tonight, at ang nilagay ko po doon, thyroid disorder. Okay? So wala na po tayong oras. Kaya ibibigay ko na po sa inyo yung portion na pinakahihintay ng mga senior citizen. Ito na po yun. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakinig, nanood, at sa lahat ng mga sumusubaybay. Thank you, thank you, thank you. Harana ni Papa G. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamaliw. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang duoy nakatago. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal, hindi giliw ko hanggang sa libingan. O kay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan. Ligaya sa puso ko ay di na mapaparang. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal, hindi giliw ko hanggang sa libingan. O kay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan. Ligaya sa puso ko ay di na mapaparam. Ligaya sa puso ko ay di na mapaparam. Harana ni Papa G.